Hello po, magandang gabi po sa inyong lahat. Muli na naman tayong nagkasama-sama para pakinggan ang isa na namang true to life experience ng isa nating sender. Pero bago po tayo magsimula, muli natin pasasalamatan ang mga nagbigay sa atin ng matatamis at malinamnam na komento sa nakaraan nating kwento na Luha ni Pina. Ito po yung katatakutan sa likod ng alamat ng pinya. Salamat po sa komentong nakakatangos ng ilong. Special mention po kay Papsi TV. Papsi, salamat po. Shoutout din po kay Miss Candy Balancio from Hong Kong na nakasama natin. Kina Fritz Ann, Maricel Matienzo, Eliza Miguel, mga horror narrators na kapatid natin na sumuporta rin sa atin, sina Miss Eris Crib Horror Tales, Boss Dark Hub PH at Boss Tik Tilaok Stories na humabol pa rin. Batiin din po natin ang aking kumare at kumpare sa mundo ng YT na nag-celebrate ng kanilang 15th wedding anniversary, ang mag-asawang YouTuber, Mamilin Vlog at Samboy Pasaway. Binabati rin po natin ang kanilang mga anak na sina Rhea May at Rhea Lynn na nakikinig din po sa atin. Binabati ko rin po si Nanay Lydia. Mano po Nanay? Shoutout din po sa aking nag-iisang palangga, Sofia Aiza Perez Grace. Pasasalamatan din po natin ang dalawa kong anakis na muling tumulong sa akin, sina Josa Digifam at Amazona Dreamrose 31 SG. Super mega love shoutout po at umaapaw na pasasalamat sa ating mga naging super chatters na sina Sexy Love at napakagaling sumayaw at mag-TikTok, Simply Rose, ang binansagang Diyosa dahil ubod ng ganda, Digifam, ang mami na sexy, maputi at makinis, Mamilin Vlog, ang ating Sisi Kagawad, Jeneline Laura, ang aking kambal pero siya lang ang sexy at ako ay hindi, Susie Jasmine's Life in UK, at last but not the least, ang nakaka-inspire na sisilab natin, Jasmine's Vlog. Maraming salamat po sa suporta at pagiging blessing sa akin. Thank you po talaga. Binabati ko rin po ang aking tatay Ruming at nanay Miring na parating nakikinig. Tay, Nay, magandang gabi po. Shout out din po natin ang Team Lablab, Team Vibes at Team Premier. Mega love shout out po sa mga tagapakinig natin bagamat di nakakapag-comment at sa inyo po na nagko-comment at nagta-thumbs up sa video natin. Maraming salamat po. Simulan na po natin ang kwento. Magandang gabi po, Ate Doris. Gusto ko po sanang i-share ang kwentong kilabot at kababalaghang naranasan namin ng kapatid ko. Itago niyo na lang po ako sa pangalang Jenny. Tawagin naman po natin Jimmy, ang kapatid ko, at ang pinsan namin ay pangalanan yung Jomar. Nagkahiwalay po ang mga magulang namin ni Jimmy. Ang totoo po ay iniwan kami ni ina. Sumama po siya sa ibang lalaki. Hindi ko na po ikukwento pa ang nangyari sa mga magulang namin para di na po manariwa ang sugat na naiwan dito sa dibdib ko. Sana po ay maintindihan niyo ko. 3 po kaming magkakapatid, ate. Pero ang bunso po namin ay kinuha ni ina kaya kaming 2 lang ni Jimmy ang nasa poder ni ama.
Dito po kami pansamantalang nakapisan sa bahay nila lolo at lola para may kasama at tumitingin sa amin sa tuwing wala si ama. Sa syudad po kasi siya nagtatrabaho. Kasama rin po namin dito ang mga pinsan namin. Magkakasundo kami. Mahilig kaming magkumpulan at dahil ako ang pinakamatanda, saan man ako magpunta, kabuntot ko po sila. Magdadapit hapon po nang utusan ako ni Lola na pakainin ang mga alaga naming baboy. Medyo malayo sa bahay ni Lola ang kulungan. Kahit kasi parati naman naming nililinisan ay may amoy pa rin. Kahit nga may kalayuan na sa bahay nalalanghap pa rin ang di kaaya-ayang amoy tuwing gabi, lalo na kung malakas ang hangin. Ilang dipa mula sa gilid ng kulungan ay matatagpuan ang isang punong mangga. Hindi gaanong mataas at katamtaman lang ang laki. Isang pangkaraniwang puno para sa iba. Pero hindi para sa akin. Hindi ko gusto ang aura ng puno. Kinakabahan ako kapag napapatingin ako sa gawin nun. Parang may kung ano. Kapag ako lang mag-isa ang nagpapakain sa baboy, nag-iiba ang pakiramdam ko. Hindi ako mapakali. Kinakabahan ako. Pakiramdam ko ba'y may nakatingin sa akin? Pinanonood ako. Pinagmamasdan ang kilos ko. Ilang ulit ko nang sinubukang hanapin kung may nanunubok ba sa akin. Pero wala talaga akong nakita. Walang ibang tao maliban sa akin. Wala namang ibang mapagkukublihan sa lugar doon para maisip kong marahil ay nagtatago lang ang kung sino. May maliliit na halaman at mga damo, ngunit hindi magagawang itago ang isang tao. Ang naroon lang ay ang kulungan ng mga baboy at ang puno. Hindi ko naman mabanggit kay Lola ang tungkol sa nararamdaman ko. Natatakot akong maisip niyang nagdadahilan lang ako para hindi sundin ang gawaing itinalaga niya sa akin. Gaya nga ng sinabi ko, ako ang pinakamalaki at pinakamatanda sa lahat ng apo niya. Ako lang ang pwedeng asahan sa pagpapakain ng mga alaga namin. Ang bilin ni Ama, tulungan ko ang mga magulang niya sa mga gawaing bahay. Huwag na raw akong maghintay utusan pa. Kung kaya ko rin lang ang mga gawain at di naman kabigatan, magkusang palo na raw ako. Huwag maging tila pako na kung di pupukpukin ay di babaon. Mainam daw na matutunan ko ng makisama at maging responsable hanggang bata pa. Para din daw sa akin ang pagsasanay na ginagawa niya. Na mawala man siya, kaya ko nang dalhin ang sarili at maging magandang huwaran sa aking mga kapatid. Humanda na ako para sundin ang utos ni Lola. Sinabi ko na lang sa sarili na wala namang masamang nangyayari sa akin. Hindi naman nakakamatay ang tingin. Magsawa na sa katitingin ng kung sino. Basta, wag lang akong kakantiin. Natuwa ako nang lapitan ako ng kapatid ko kasama ang mga pinsan namin.
Sasama raw sila sa akin. Tutulungan ako para mapadali ang gawain at nang makapaglaro agad kami. Kapag kasi may kasama ako sa pagpapakain ng mga baboy, ay hindi ako nakararamdam ng takot. Kaya gusto ko talaga silang kasama. Sabay-sabay na kaming naglakad patungo sa kulungan. Patuloy pa rin sa masayang kwentuhan at tiruan. Nakasalubong namin ang 3 pa naming pinsan na ang tinitirhan ay malapit lang din sa bahay ni Lola. Nakita nilang masaya kaming nagkukulitan kaya naengganyo silang sumama sa amin. Matapos naming pakainin ang mga baboy at linisin ang kulungan, nagkayayaan ng maglaro sa may puno ng mangga. Hindi ko na sila nagawang sawayin nang sunod-sunod silang magtakbuhan patungo roon. Natigilan ako nang simulan nilang panikin ang puno. Halos sabay-sabay pa nila akong inaya. Ni minsan hindi ko pa naranasang umakyat sa malaki o mataas na puno, lalo na sa punong iyon. Ni ang lumapit doon ay iniwasan ko dahil nga iba ang pakiramdam ko. Katangahan man o isang walang saysay na pagdududa ang nabuo sa isip ko. Pero ang puno ng mangga, iyon ang pinaghihinalaan kong may-ari ng mga matang nagmamasid sa akin. Muli nila akong sinigawan at niyayang makisali. Huwag daw akong killjoy. Manguha na rin daw kami ng salagubang at magpaligsahan kung kaninong salagubang ang lilipad ng mataas. Dahil sa malalakas nilang tilian at tawanan habang niyuyugyug ang mga sanga at pangungulit na makisali ako dahil masarap daw doon na parang nagduduyan, naengganyo na rin akong lumapit. Pinalakas ko ang loob sa pag-iisip na napaka-imposibleng magkaroon ng mga mata ang puno. At saka marami kami. Kaya kung sino man ang nananakot sa akin, siguro naman hindi muna nito gagawin. Nagsigawan ang mga pinsan ko nang maglakad ako palapit sa kanila. Nanaig sa akin ang damdamin ng pagiging bata. Nabura ang lahat ng ikinatatakot ko. Excitement. Yan ang naramdaman ko. Habang nakikita ko silang nagtataas baba, habang nakatungtong sa sanga, lalo akong nanabik makisali. Gusto ko rin yung maranasan. Pumili kami ng mahaba at malaking sanga na may isa pang sangang pwede naming makapitan at saka kami isa-isang sumakay. Ang pinsan kong si Jomar ang nauna. Siya kasi ang pinakamaliit, kasunod si Jimmy. Kasunod naman ang iba ko pang pinsan na mas malaki sa kanya at ako na siyang pinakamalaki ang nasa unahan sa mas malapit sa katawan ng puno. Lumulundo na ang sanga kaya lalong lumakas ang tawanan namin at kantsawan. Nang masigurong nakapwesto na ang lahat at nakahawak na, nagpabigat na si Jomar at ang 2 pa naming pinsan. Nakatabi nila ni Jimmy. Lalong lumundo ang tinutuntungan nila. Nang pagaanin nila ang sarili, sumulbong ang sanga pa itaas. Tuwang-tuwa kaming nagtilian. Napatili rin ako kahit pa nga di naman masyadong umangat ang kinatutungtungan ko. Nang muling tumulpit ang sanga, ay muli kaming naghiyawan. Na muling nasundan ang tawanan.
Bumuelo uli sina Jomar. Lumundo uli ang dulo ng sanga, kaya muli kaming nag-abang. Umigkas uli ang tinutungtungan namin. Ngunit, sa halip na pumaitaas, sabay-sabay kaming nahulog. Nagkatinginan ang mga pinsan ko at saka nagtuksuhan, nagkantsawan at pinagtawanan ang mga sarili. Nagtataka man kung paano kami nalaglag ng sabay-sabay, ay nagtawanan pa rin sila ng malakas. Kahit malaki na ako at malaki ang agwat ng edad kumpara sa kanila, ay hindi ko na rin napigilan ang matawa sa naging itsura naming lahat. Nakakahawa ang malutong at malakas nilang tawanan, ang energy. Muli kaming pumanhik sa puno at bumalik sa dating posisyon. Nagtanguan kami ng tanungin ni Jomar kung handa na ba kami. Bumuelo uli siya. Halos mamaos kami sa pagtili at pagtawa nang muli kaming sumulbong paitaas. Subalit ang tawanan namin ay biglang tumigil nang sa muling pagbuelo ni Jomar. Naputol ang malaking sanga ng puno at kasama naming bumagsak. Ang ilan sa amin ay nagtamo ng galos, habang ang isa naming pinsang babae ay nadaganan pa ng sanga. Muling umugong ang malakas na tawanan. Muling nagtuksuhan at nag-asaran. Nagtatawanan pa rin sila nang tulungan namin itong makatayo dahil hindi magawang tumayong mag-isa. Habang sila ay nagtatawanan, ako naman ay natitigilan. Hinagod ko ng tingin ng puno ang bahaging natanggalan ng sanga. Hindi ko mapaniwalaang nabali ang sangang may kalakihan. Napaka-imposibleng naputol iyon dahil sa pagyugyog na ginawa namin. Pwedeng maputol sa gawing manipis pero hindi ganun. Buong sanga ang natanggal sa mismong katawan. Mapuputol nga iyon dahil sa bigat ng nakasampa at inaalog pa. Pero yung isang buong sanga ang tila napigtal. Saka gaano na lang ba ang bigat namin kahit pagsama-samahin pa? Maliliit na bata lang ang nakasampa sa malaking sanga at may kapayatan pa. Kaya, paano yan mapuputol ng ganun-ganun lang? Nakapagtataka. Gayunpaman ay di pa rin naawat ang kasiyahan ng mga pinsan ko. Kung ako ay nakakaramdam na ng kaba, sila ay tila baliwala lang. Lalo na si Jomar na may kapilyuhan at pinakamakulit sa lahat. Muli siyang pumanik sa puno at sumampa sa isa pang sanga. Bahagya pa nga niyang niyuyugyog na tila sinusubukan ang tibay. Dito na tayo! Tara na! Umangkas na kayo! Aya niya sa amin. Gusto ko siyang sawayin. Gusto kong sabihin, bumaba ka na riyan. Ayain na silang umuwi dahil iba na ang pakiramdam ko. Parang may nakatingin sa amin. At hindi ito natutuwa sa ginagawa namin. Umangat na ang isa kong kamay para sawayin si Jomar at ang mga pinsan naming naglapitan na rin sa puno. Nang mapahinto kaming lahat dahil sa mangyak-ngyak na boses ng kapatid ko. Kanina pa raw nito hinahanap ang tsinelas pero di pa rin nakikita.
Dahil si Jomar ang pinaka-best friend ng kapatid ko, bumaba siya sa puno at tinulungan kaming magkapatid sa paghahanap. Tumulong na rin ang iba pa naming pinsan. Halos lahat kami ay napipikon na dahil hindi namin makita ang tsinelas ng kapatid ko. Nagtatalo-talo na. Pinaamin kung sino ang nagtago. Ilabas na raw para di na ito umiyak. Naiinis na rin ako. Lalo na sa sarili ko. Ako ang pinakamalaki, ang pinakamatanda. Tapos ay hindi ko sila nagawang sawayin. Sa halip na pigilin, nakisali pa ako sa kalokohan. Nagkasugat na nga kaming lahat at mukhang napilayan pa ang isa sa amin. Tapos nawawala pa ang tsinelas ng kapatid ko. Paborito pa naman niya ang tsinelas na yun. Hindi talaga siya titigil hanggang di yun nakikita. Nahihilo na ako sa kahahanap sa mga lugar na kahit imposibleng mapuntahan ng tsinelas. Nang marinig ko ang boses ni Jomar. Ayun! Mabilis akong lumingon sa kanya. Nakatingala siya sa puno ng mangga at bahagya pang nakanganga. Sinundan ko ng tingin ang itinuturo niya. Ang daliri niyang nakaturo sa pinakamataas na sanga at hugis letter U. Nanlaki ang mga mata ko nang makita ko maayos na nakapatong doon ang tsinelas ng kapatid ko. Nakatingala na rin pala ang mga pinsan ko. Pare-parehong nakanganga at di rin makapaniwala kung paano napunta roon ang tsinelas na hinahanap namin. Nagkatinginan kami. Nakalarawan sa mukha ng bawat isa ang kaba, ang pagtataka, ang takot. Hindi na kami nakapagsalita pa. Pare-parehong naghahanap ng sagot sa kababalaghang nasaksihan. Nagpapakiramdaman kami. Pawang wala sa sarili. Nang umigtad ang isa, noon na lang kami tila nagising. Waring, iyon na rin ang nagsilbing senyas upang magtakbuhan palayo sa puno ng mangga. Nabigla rin ako. Napatakbo na rin. Dahil sa takot ay nalimutan ko ang kapatid ko. Malayo-layo na ako nang mapansin kong di namin siya kasama. Kaya huminto ako at mas nagmamadaling tumakbo pabalik. Nakasalubong ko siya. Pagkakita ko'y hinawakan ko siya at saka nagmamadaling sinundan ang nagtatakbuhan naming mga pinsan. Hindi na namin inintindi pa ang tsinelas niya. Walang ibang laman ang isip namin, kundi ang makalayo roon. Umuwi ang isa pa naming pinsan na sa siyudad nag-aaral ng high school. Sinabi ko rin sa kanya ang nangyari. Habang nagkukwento ako sa kanya ay nakita ko ang takot sa mukha niya. Nanlalamig rin ang mga kamay niya at bahagyang namumutla ang mukha. Sumagap siya ng hangin at marahas na ibinuga at saka ipinagtapat sa akin ang saloobing matagal na pala niyang inililihim. Sinabi na rin niya sa akin na may nararamdaman din siyang kakaiba sa puno ng mangga. Hindi rin pala siya komportable kapag iyon ay tinitignan. Nakakatakot daw ang aura at gaya ko. Pakiramdam niya may buhay ito maliban sa pagiging puno at nakatingin din sa kanya. Natatakot din pala siyang pumunta sa kulungan ng mga baboy nang nag-iisa. Pareho na ang tinungo ng isip namin na may elementong
naninirahan sa puno ng mangga at posibleng ito ang kumuha ng tsinelas ni Jimmy. Kaya pala noon pa man ay sinabihan na niya kami na iwasang gumawi roon. Ikinuwento namin kina lolo at lola ang nangyari. Paulit-ulit at isa-isa pa kaming tinanong kung baka may umakyat lang sa sanga ng puno at nagbiro na baka pumanik si Jimmy at inilagay doon ang tsinelas niya at nang malibang sa paglalaro ay nakalimutan lang. Ngunit iisa lang talaga ang sagot naming lahat. Magkakasama kaming magpipinsan. Isa man sa amin ay di sumampa sa sangang iyon. Kaya imposibleng may naglagay ng tsinelas ni Jimmy sa sanga na pinakamataas pa. Matapos ang insidenteng yun ay hindi na kami naglaro sa may puno ng mangga, ni ang lumapit pa. Hindi namin sigurado kung naniwala ba sila lola o hindi. Sinabihan lang kami na huwag na roon maglalaro. Pinilinan din kami na huwag nang lalapit sa puno. Hindi na ako ang madalas magpakain sa mga alagang baboy nila lola. Paminsan-minsan na lang. Yun ay kung wala na talagang ibang mauutusan. Sinasamahan na lang ako ng mga pinsan ko. Nilagyan na rin ng harang ang kulungan ng baboy kung saan di na namin matatanaw ang nakakatakot na puno. Hindi ko alam kung ano ang ginawa nila lola matapos ang nangyaring yun. Hindi nila sinabing may elemento ngang naninirahan sa puno. Ang sinabi lang ni lola, huwag raw kaming manggagambala upang di rin kami gambalain. Hanggang dito na lang po, Ate Doris. Gumagalang, Jenny. Salamat sa kwentong ibinahagi mo sa amin, Jenny. Naway nasa maayos kayong kalagayang magkapatid at magpipinsan. Sa inyo po na nakikinig ngayon, kung mayroon po kayong kwentong kilabot at kababalaghan na gustong ibahagi, message nyo lang po ako, Author Adyoma po. Nasa description po sa ibaba ang FB account ko. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ingat po at God bless. Hanggang sa muling pagkikita. Paalam!